Isang kalapangit na manyakol ang mahilig at walang pinipili. Ngunit nang dahil sa kanyang mga ikinikilos, ay pinaghihinalaan na ito ng mga otoridad. Kaya isang babaeng pulis ang kanilang ginawang bitag. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Monster o Il Mostro sa salitang Italyan na ipinalabas noong 1994. Isang misteryosong manyakol ang nambibiktima sa buong lungsod. Nangako naman ng mga kapulisan na gagawin nila ang lahat upang mahuli ang salarin. Isang mukhang timang na lalaking nagngangalang Loris na nagtatrabaho bilang taga-dekorasyon ng mga manikin sa isang department store. Habang nagtatrabaho ay pinuntahan siya ng kanyang amo at sinabihan siya na isa sa mga bisitang babae ay sobrang malibo na gustong humanap ng lalaking makakajerjer. Ipinaalam ng kanyang amo kung saan kasalukuyang nakaupo ang babae. Ngunit nang malingat sandali si Loris ay hinatak ng ibang lalaki ang dalaga at isang matandang babae ang umupo sa kanyang pwesto. Ngunit hindi ito alam ni Loris. Kaya naman, tinabol siya agad ng tigang na matrona. Habang patungo ang matandang tigang sa kanyang sasakyan, ay nakita nito si Loris na kasalukuyang ikinakarga ang mga manikin sa kotse. Nang hawak na nito ang isang chainsaw, ay hindi nito sinasadyang umandar ito. Kaya naman si Lolang Tigang ay natakot, na akala ay papatayin siya at nagmadaling tumakas. Agad itong nagtungo sa himpilan ng pulisya at inireport ang manyakol na si Loris. Si Loris ay ordinaryong tao lamang na nais matutong magsalita ng inchik dahil nais nitong magtrabaho sa isang kumpanya ng mga inchik-beho. Walang gaanong pera si Loris kaya kailangan niyang manirahan sa isang dormitoryo. Ngunit hinahamak siya ng lahat. Ang may-ari ng gusali ay nagnanais na paalisin si Loris upang ipakita ang kanyang apartment sa future buyers. Ngunit si Loris ay palaging gumagawa ng kakaibang kilos upang mapalayas ang nais bumili ng apartment. Nang magutom ang Abnoy ay nagtungo siya sa isang cafe. Isang waiter ang dumaan sa kanyang harapan at mabilis siyang nagnakaw ng isang croissant. Habang palabas na siya, aksidenteng nakabanggaan niya ang isang lalaki at nahulog ang yosi nito sa loob ng kanyang pantalon. Nang makalabas naman siya ay napansin niya ang isang babae na pinupulot ang kanyang ipinamili. Tuwang-tuwa ang mokong sa kanyang nakikita. Ngunit napapaso na ang kanyang batuta sa upos ng sigarilyo na nahulog kanina. Kaya kailangan niyang puhusan ito ng natirang soft drinks. Habang pauwi na siya ay nakita siya ng may-ari ng isang tindahan na kanyang pinagkakautangan. Hindi ito nakakatanggap ng kabayaran sa utang dahil sa pag-aakala nitong na deadball na si Loris. Hinabol siya ng lalaki kaya naman itong si Manyakol ay napilitang umakyat sa balkonahe upang magtago. Nang oras ding namang iyon ay may isang babaeng lumabas ng apartment upang diligan ang mga halaman. Kaya naman itong si Manyakol ay tumakpat at nakapanilip pa ng di oras. Madaling natunton si Loris ng mga pulis dahil sa CCTV at nakita nila kung papaano ito makatingin sa isang babae kanina at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba na animoy tinitigasan. Dahil sa galing nitong umakyat sa isang balkonahe ng gusali, ay nais na mga pulis na gamitan ng babaeng bitag itong si Manyakol. Matapos mapanood ang video, ay halos lahat ng babae ay lumayas maliban kay Jessica. Kailangan niyang matunton si Loris at makakuha ng ebidensya laban dito. Isang araw ang lumipas, natagpuan na ni Jessica si Loris na pilit na tinatanggal ang kanyang jacket na naipit sa isang manikin, kaya nagbago siya ng pananaw. Nagkaroon na siya ng takot kay Loris, ngunit handa siyang makipagsapalaran upang makumpleto ang kanyang misyon. Tumungo siya sa apartment nito upang malaman ang pamumuhay nito ng mas mabuti.
Binuksan niya ang drawer at nakita nito ang pagkain na nakahalo sa mga gamit nito. Narinig naman ni Loris na nais ng babae na upahan ng apartment at pumasok sa kanyang isip kung paano niya itong mabubudol. Bumaba siya sa isang construction site at dinumihan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hinintay nito si Jessica at kinalapit sa kanya. Inalok nito ang babae na upahan ang kanyang inuupahang silid, ngunit kailangan muna nitong mag-advance ng ilang buwan. Nagsuot naman si Jessica ng kanyang napakagandang damit at nagbalik muli kay Loris kinagabihan. Baka sakaling may masamang mangyari, kaya nagdala siya ng baril sa kanyang bag. Ayaw ni Loris na may ibang taong makakakita kay Jessica at sinabihan niya itong umakyat sa scaffolding. Napansin ni Loris ang isang malaking hook at nagawa niya itong iwasan. Ngunit sumabit siya sa mga wire kaya natumba siya sa ibabaw ni Jessica na naging sanhi naman ng pagkahulog ng baril nito. Dahan-dahang gumapang si Jessica upang abutin ito habang si Loris naman ay sinira ang isang manika na naging sanhi ng pagkakabagsak niya kanina. Kinabukasan, nalaman ng mga boss ni Jessica na nagawa na niyang makapasok sa apartment ni Loris. At ngayon ay kailangan naman niyang akitin si Abnoy. Pumasok si Jessica sa loob ng silid sa napaka-sexing damit at ipinakita ang kanyang kalangitan sa iba't ibang anggulo. Gayunpaman, kahit anong gawin niya ay hindi ito umubra kay Loris at hindi man siya hinipuan nito. Nagtungo si Jessica sa isang psychologist upang ipaalam na nabigo ang kanyang plano. Kaya sinabihan siya nito na dalhin si Loris sa kanya upang malaman kung kailan ito malilibugan at doon na niya ito susunggaban. Si Loris naman ay natuto ng pag-aralan ang salitang Chinese at hindi magtatagal ay magkakaroon na siya ng job interview. Ngunit bago siya umalis ay binigyan niya ng regalo ang kanyang guro. Nakaisip naman si Jessica ng ideya na ipapakilala ang doktor kay Loris at nagplano ng isang dinner. Upang hindi makita si Jessica ay naglakad silang dalawa ng paupo at lumabas. Ngunit napansin naman sila ng isang kapitbahay. Pagkatapos ay dinemonyo ni Loris si Jessica kung paano magnakaw at mula sa mga nakaw na pagkain ay nakaluto sila ng kanilang hapunan. Upang maging normal ang lahat, dinala ng doktor ang kanyang asawa. Natatakot ang ginang na maaari silang patayin ni Loris, ngunit kinumbinsi nito ang asawa na ayos lang ang lahat. Ngunit sa sandaling makita ni Loris ang matandang gurang, ay hindi sinasadyang natisod ito na halos mapatay nito ang ginang. Nang aktong patakas ng babae sa bintana, ay naipit naman ito ng window blind sa bakal. Nagmadali si Loris na tulungan ang matanda na makaalis sa pagkakaipit. Ngunit nakita sila ni Jessica sa ganoong posisyon at tinawanan lang niya ito dahil hindi na siya natatakot kay Loris dahil alam niyang nagkataon lamang ang lahat. Sinuring mabuti ng doktor si Loris at wala siyang nakitang senyales na nasisiraan ito kaya kailangan niyang gawin ang pinakahuling eksamen. Ngunit pinigilan ito ni Jessica. Habang nagtatalo ang dalawa, ang asawa ng doktor ay sinubukang tumakas ulit. Ngunit nadulas ito, kaya tinulungan muli siya ni Loris. Kinabukasan, mayabang na nagtungo si Loris sa job interview. Ngunit wala siyang maintindihan na kahit ano. 请问一下考生的姓名和住址。 Kaya tumakas na lamang siya. Ginugol ng doktor ang lahat ng kanyang libreng oras sa pagsisikap na makabuo ng isang plano upang ilabas ang demonyong ugali ni Loris. Upang magawa ito, ay binigyan niya si Jessica ng isang mapang-akit na costume. Ngunit nang makabalik na ang damuho, ay hindi man lamang tumayo ang kanyang manoy kay Jessica, kaya napahiya ang babae at galit na lumayas. Hindi maintindihan ni Loris ang nangyayari at binuksan ang recorder na iniwan ni Jessica ng mamaalam. Lumalabas na sa sandaling araw na magkasama sila, ay nahulog na ang damdamin ng babae sa kanya.
Ngunit ng araw ding iyon ay isang bangkay ang natagpuan. Paniwala ang officer na nalungkot ng husto si Loris mula nang iwanan siya ni Jessica at ibinuhos ang kanyang galit sa isang inosenteng babae. Kaya naman, ipinalabas sa telebisyon ang kalapangit na pagmumukha ni Loris. Gayunpaman, wala pa rin kamalay-malay si Bano dahil nang tignan niya ang TV screen ay nag-iba ang eksena sa palabas. Ilang grupo ng mga marites na reporter naman ang nagtungo sa kanyang tinitirhan. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari at sumagot ang isang matandang lalaki na isang manyakol ang nakatira sa upahang iyon. Paniwala ni Loris na ang may-ari ng apartment ang kanilang tinutukoy nang biglang may isang babae ang nakapansin sa kanya kaya kailangan niyang tumakas. Sinuri ni Jessica ang lugar ng crime scene at doon niya nakita ang isang laruan na ibinigay ni Loris sa kanyang guro at doon siya natauhan na ang Chinese teacher ang siyang salarin. Nagpasya si Loris na magtago sa bahay ng kanyang guro at nang makauwi naman ang lalaki ay may kamay ng isang babae sa kanyang bulsa. Nagmakaawa si Loris na huwag siyang papaslangin ito ngunit nagtungo ang mga pulis doon upang hulihin ang tunay na manyakol. Mula ng araw na iyon ay nagsimula na mag-date sina Loris at Jessica. Alam na ni Jessica na may pagkabano itong si Loris, kaya upang mapakalma ito ay umupo sila at naghalikan. Napansin sila muli ng kapitbahay kaya binati sila sa kanilang bagong pag-ibig na nabuo at tahimik silang naglakad ng nakaupo palayo.